Hello, magandang gabi mga ka-traders. Ito yung account natin at ngayon ay September 28, 2023, alas 7, mag-alas 8 na. So, itong video na to ay tungkol sa scalping. Bibigyan ko kayo ng idea kung paano mag-scalping ng tama. Pero bago yan, gusto kong pakita dito kay Ma'am Nora at kay Ma'am Sally yung request nila. Paano daw tanggalin yung trade kasi nagde-demo sila, hindi matanggal. Punta ka lang dito ma'am, tapos i-click mo, yan, close order, tapos close yan. So natanggal na yung trade, wala ka nang, ito, pag tinignan mo sa chart, wala na siya. 'Di ba? So ganun lang mag-close trade o magtanggal ng trade pagka gusto mong tanggalin. Kahit pula o kahit blue yung kulay na, pwede mong tanggalin. Sayang nga lang yung trade ko na pero yun, pinakita ko sa inyo. So bali, itong account natin na to is hindi ito demo. Ayan, so live po yan. Live yan na sent account. Ayan o, nakalagay dyan. So, ito, sent account siya. Then, ang history nito ay dineposit natin ito. Ito yung pala yung kinita niya today. Kung napansin nyo is bias tayo sa sell. Ayan. So, marami tayong sell na tinipi ngayong araw. Then, itong account na to is nakakonect din ito dun sa aking main account. Yung aking copy trading account. Kaya, magka-connect-connecta sila din. Ito, copy trading din ito. So, ayan siya oh. Itong mga balance, ito yung commission ko dito sa account na to. Pag doon ako nag-execute sa kabila. Okay, so ganyan siya, may commission. So ito naman, itong mga tag $2 dito, ito yung mga tinipi ko na dito ko ino-open sa account na to. Okay, so doon sa part 1 ng ating mga short video, pinakita natin doon yung bakit tayo nagkaroon nitong CAD-GPY. Kasi ito pong CAD-GPY, ang simula po niyan ay tatlo yan sila na mga trade. Ayan, tatlo. Tinipi ko lang yung isa. So, ang starting nito is, napansin ko kasi bigla, nung may isa akong estudyante na nag-trade sa CAD-GPY, then pinansin ko siya, nakita ko na nasa dulo-dulo na pala siya ng weekly. So, napasell tayo dyan at yan na nga yung resulta niya. Medyo hindi pumabor sa atin at nakabinbin siya dyan. So, pangalawang kagabi pala yan in-execute. Tapos, wala tayong swap dito sa ating broker. Okay, so, ma-Muslim man o maging Christian, walang swap. Kaya okay lang na tumagal dyan yung trade. So, dahil nga nasa tuktok na nga siya ng kaduluduluhan, tumama na yan sa resistance niya sa weekly dun sa standard na mga account. Standard chart, nakita ko doon. Hindi ko na nilagyan ng stop loss. Okay. So, ang topic kasi natin ngayon ay scalping, no? So, pupunta tayo sa gold para sa scalping strategy. Ayan na nga, bumababa yung gold, no? Dito sa scalping kasi, mayroon kasing dapat malaman ng mga tao dito. Yung mga taong nagtatrade na scalping strategy yung kanilang ginagawa. So, first of all, ano ba yung scalping strategy? Ang scalping po, ito yung mabilisan, parang in and out sa market. No, so mag-trade ka ngayon, maya-maya kukunin mo na kahit maliit pa lang yung profit. Kasi yun yung pinaka-effective at pinaka-mabilis na way para makakuha ka ng pera sa forex. Na kung saan pwede kang mag-TP every 5 minutes, every 30 minutes. Sa akin naman, kapag nasa mood ako, maganda yung timing ko, sa loob ng 30 minutes ay nakakasampung TP ako. Minsan marami pa. Nandyan naman yan sa ating mga short video. I-browse nyo lang yung channel na to para malaman nyo rin yung background ko regarding sa Forex. So, in Forex po, ay na ako, 9 years na. Kasi 2014 pa ako nagtatrade eh. So, yun, ganun nakatagal. At marami na rin akong naabot regarding sa Forex na to. Malaki na rin yung kinita ko, as in sakto lang na masasabing malaki, hindi malaking malaki pero malaki na. So para malaman nyo yun at gusto nyo talagang kilalanin yung nagsasalita, nandyan lang sa tingnan nyo lang yung mga videos ko, makikita nyo yan, yung title niya is My Forex Result. Okay, so yun, balik tayo sa topic, scalping. Itong scalping na to, para maging effective ka, mayroon ka lang kakabisaduhin. Okay? Kung kakabisaduhin mo na mga ilang bagay. First one is the exit and the exit
o yung katapusan ng candle, yung pag-exit o pagkatapos ng isang candle at yung kanyang pagpasok. Okay, so sa pag-exit, merong nangyayari kasi dyan na reaction. Okay, sa pagtapos ng isang candle. So, dahil scalping tayo, ituturo ko sa inyo yung pinaka number 1 na step, no, para makapag-scalp. Unang-una is yung mga candles. So, ang unang candles na kakabisaduhin mo is pagkatapusan at magsisimula pa lang yung buwan. Kaya mag-umpisa tayo sa monthly. So, lahat ng candle, almost lahat ng candle, pag magtatapos na yan, okay, aatras sila. Okay, ibig sabihin, kung siya ay pataas, aatras siya pababa. So, example na lang natin itong dulo, ano. Ito, ang candle na to is papunta sa taas. Bago ito nagtapos, bago siya lumabas dyan, bago siya lumabas at nagpanibagong candle yan, umatras muna siya kasi dito yan originally, ito yung original na hangganan niya eh. So, yan, 2005. Okay, yung original na hangganan niya o 2006. Tapos, bago siya, kasi natapos na yung buwan na yan, umatras siya dito sa area na to. Okay? So, ngayon, nung umatras na siya, saka na siya lumipat nung time na nagtapos na yung buwan. So, A1 to ngayon, ito nga uno. So, ang gagawin ng isang candle, kung tataas siya, bago niya itutuloy ang kanyang pagtaas, pupullback muna siya. Ayan, pupullback muna siya. Kasi, kaya ito nagkaroon ng rejection dahil katapusan ng buwan, lahat ng mga traders magli-liquidate yan o di kaya magtitipi. Kahit sino ba naman na traders hindi magtitipi katapusan na ng buwan, lalo na yung mga swing na kung saan, yun yung pinakamalalaking mga volume, yung mga swing traders katulad ng mga bangko, mga co-op, 'di ba, mga organization. So ang trade nila talaga diyan, mga swing. So monthly, daily yung chart nila pero monthly sila nag-close. Kaya nagkakaroon ng weak o rejection kasi nawalan nga ng volume yung buyers. So dahil nawalan ng volume yung buyers, aatras siya, 'di ba? Umatras ngayon yung candle. So iyan po ay nangyayari sa first o sa last 3 days ng market o last 3 days ng buwan. Okay, so ngayon, pag open ng market sa uno ng buwan, ang nangyari dyan, bumaba siya kasi nga, yung mga hindi nakatipi, magtitipi pa yan, kaya umatras ang market. 'Di ba? Then, after nila makita o makapag bilang-bilang o kung ano pa man, makapag gawa ulit ng strategy, yung mga fund manager ulit ng mga bangko, ng mga co-op, mag-entry ulit yan. At pagkatapos na naman ng buwan, magkakaroon na naman ng week yan o rejection. So dahil doon, mawawala na naman ng volume kung ano man yung movement ng market. Okay. So dahil doon, alam na natin na pagka last 2 days, last 3 days o last day ng monthly candle is kung ano man ang direksyon ng market, for example, tumataas, bababa siya, 'di ba? Sa dulo. Magkakaroon ng dulo, yun. So kung ang market naman is bumababa, magkakaroon na naman siya ng dulo. So for example, ngayon, today is 28, so mayroon pa tayong last day bukas para magpalit yan ng candles at weekly din, no? Saktong-sakto rin kasi weekly. So ito, pag nakababa ito, for example, kung saan man siya bababa, dun sa pinaka last day ng monthly candle na to, magkakaroon niya ng tusok, kagaya ng mga nakikita nyo dyan, no? Magkakaroon siya ng week candle. So yun ang tatimingan mo kapag ka monthly, end of the month na, yun ang i-scalp mo, yung pag-atras niya. Kasi hindi natin alam kung saan ang dulo, 'di ba? So pagka nakita mo na atras siya, so 'yun, pwede ka maglagay ng sell mo. Pero sa buy or sell mo depende sa analysis mo o depende sa kasalukuyang direksyon ng isang candle ng monthly. So ngayon, ganun din ang gagawin natin sa weekly. Ayan, so sa weekly chart naman, medyo every week naman 'to, nangyayari every Friday o yan, Friday ng madaling araw. Yun ang term natin sa Pilipinas, pero Saturday na talaga yun eh. Pero, yun nga, halimbawa, Friday ngayon, bukas, magkakaroon yan ng atrasan. O di kaya mga alas 12 atras na yan at doon na yung titigil, doon na mag-i-exit. So, ganun din po sa day 1. Hopefully, naiintindihan nyo ako. Ganun din sa day 1 natin. Itong day 1 ang pinaka-crucial kasi everyday tayo nag-scalp. Okay, so, papakita ko sa inyo
kung ano yung pinakamagandang technique dito sa D1 scalping. Ako, nag-i-scalp ako is pagka ang market is mahina na, yung mga alas 12, alauna, doon ako bumabanat ng mga big lot size at saka pag umaga hanggang tanghali. Ayan. So, dito sa day 1 nga, kagaya ng explain ko, parehas lang yun sa monthly. So, halimbawa kasi, ang direction ngayon ng market is pababa. 'Di ba? So, itong area na to, kadalasan hindi ako magta-trade dyan. Bakit? Kasi nga, magulo pa dyan resistance kasi yan, kaya medyo magulo pa. Pwede ako maiwanan kung sakaling nakikita ko nagbabayan, pwede ako maiwan dyan ng malaking lot size at masusunog yung account ko. Kaya iniwasan ko na mag-trade ako dun sa mga alam kong resistance. So, for example, anong gagawin ko? Hindi maghintay hanggang makita natin yung trend. Ano ba yung trend? So, kung pababa ang trend, okay, downtrend, hindi ko kukunin yung mga malalakihan na yan na move. Kasi scalping nga ako, hindi nga ako swing. So, ngayon, ang gagawin natin, pagka nakita ko, ito, halimbawa, itong area na to, hindi ako nakatrade talaga dyan. Kaya, maliit lang yung kinita. Okay, so dito, sa area na to, itong pagbaba niya na to, itong area na to na, ano ba to? Anong isang, kahapon, anong isang araw, ito. Dito, na-realize ko na lumagpas nga, lalagpas siya sa market, lumagpas nga siya dito sa support nung time na yon. Yun yung analysis natin, lumagpas siya sa support na to at nasabi natin na wow, bababa ang market. Okay, so naglagay tayo ng mga sell at yun nga, pero ang ginawa natin noon, kinaumagahan itong mahabang candle na to, itong isa. Kahapon, ang ginawa natin, nakita natin na bumalik ang market at yun nga, naglagay tayo ng sell dyan at kinitaan natin. Today, ang ginawa naman niya is similar lang sa ginawa niya dito nung kinabukasan. So ngayon, ang gagawin na naman niya ngayon, pagkatapos niya bumaba, ayun na naman yung wick na kung saan, ang alam natin yan, pag tinignan natin sa M30 is ito na nga siya. So yung wick na yun guys, ito yung dulo ng day 1 candle. Tapos yung wick na yun na maliit, ito yun. Yung rejection na to. Ito ang area na to. Ang movement na ginawa niya dyan, pag tinignan mo sa M30 is ito na. Okay? So ito na siya. Ito yung dulo ng day 1, tapos ito yung kanyang ibinalik. Yan yun. So ngayon, pagka mag-scalping ka na, ito yung reference mo as tinatawag na resistance. So pupunta ka sa M5 para madali mo siyang makita. Okay? So ngayon, ito na yung itsura niya sa M5, ito na yung resistance mo. Kaya ibig sabihin, every time natatama dyan ng market, magsisell ka, huwag ka na mag-entry ng buy kasi delikado yon. Dahil ang market, pababa, ayan, titignan mo pababa, pag nag-entry ka ng buy, hindi kasi natin alam kung babalik pa siya dun sa taas o didiretso na maya-maya. Pwede kasing ganun, natanghali pa lang, wala pang malakas na market na open, pero bumababa na siya dahil may hindi pa nakatipi yung mga big institution. Kaya konting sell lang ng market, tumutuloy talaga siya pababa ng pagkaka-open pa lang, umagang-umaga. Okay, so yun ang kailangan nating intindihin doon, na hindi na tayo magbabay kasi bias tayo sa sell, gusto natin yung sell. Okay, so ngayon, nakuha mo bilang isang resistance yung area na to. Ayan, balik natin sa M5 para mas malinaw kasi yung support and resistance. So every time na pupunta dito ang market, tatap dyan, malapit dyan, okay, o saktong-sakto, 'di ba? Depende sa iyo kung paano mo i-execute, magse-sell ka, 'di ba? Magse-sell ka. Kagaya ngayon, pwede tayong mag-sell. So dahil diyan nga yung analysis natin, magse-sell tayo. Ayun. So yun ang pag-i-scalp. Se-sell mo dito sa area kung saan nakalagay yung resistance na na-detect natin. Kasi ang in-expect natin nga dito, dahil downtrend nga ang nangyayari sa market, is pupull back lang yan ng konti or kalahati, pinaka-worst. Kalahati babagsak na ulit ang market. So ngayon, yung trade mo, kukumputin mo ngayon. Teka lang, paano kaya kung mag-back ito ng kalahati? Sabi mo sa sarili mo, paano kung mag-back ito ng kalahati? Dapat, hindi pa rin ako masusunog kasi dapat, pag nag-pullback yan ng kalahati, yung trade ko dito sa aking resistance na nakita ko sa M5 is kahit i-breakout niya yan at dito siya tumama o tumaas pa dyan, hindi ako masusunog. Kaya kukumputin mo yung fund mo, 'di ba? Na hindi mo ilalagay lahat, baka mamaya i-breakout niya yung resistance mo, di masusunog ka ngayon, talo ka, 'di ba?
So, yun ang gagawin natin. Ngayon, computein mo na hanggang kalahati nung day 1 candle, halimbawa dito, regarding sa computation, ibang topic naman. Kadalasan talaga bumabalik dito yan sa mahigit kalahati or kalahati. Kagaya na nangyari sa mga D1 candle natin. Itong dito sa area na to, bumabalik siya ng kalahati. Ito po, ito. Ayan. So, kita mo, ang trend pababa, ito yung kabuuan ng candle, itong area na to dito. Pansinin mo, sinubrahan pa niya yung nakaraan niya na buy, 'di ba? So, bumalik pa siya ng higit pa or higit pa sa kalahati ng buong day 1 candle na previous. So, yun ang sinasabi ko na kailangan pa rin computed mo yung tamang lot size na ilalagay mo kasi pwede ka pa rin masunog kahit scalping. Okay. So, ngayon, nakuha na natin. Napakadali, di ba? So, di ba, sa scalping kasi, magbabay ka pa dito sa area na to. Ako, hindi ko na ginagawa na magbay dyan kasi nga, sa M5 tayo. Kasi nga, ang bias ko nga is sell. Sell talaga ang magiging entry ko kasi downtrend ang market. So, hindi na ako nagbabay. Sell lang ako ng sell every time na bumabalik dito. So, for example, ilang balik yan dyan. Ako, nakailang trade ako. Nakita nyo naman sa mga short video, di ba? So, yan. Naglagay ako dito ng sell. Dito. Tapos dito. At saka ito ngayon. Naglagay ako kanina. Nakapaglagay din ako at tinipi ko para makita na ano talaga. Live account to at saka makita nila ma'am Nora at Sally yung paano mag-close. Okay? So, yan. Kung may tanong, is magtanong lang dyan sa comment section. Ay, wala pala tong comment section kasi hindi ako nagpapa-comment talaga. So, yan na lang. Sana natutunan nyo na every time na ang candle natapos, magkaka-weak at magkakaroon ng unang support sa umaga, unang resistance, yun na yung basihan mo ngayon. Sa 5 minutes ka na pupunta. Halimbawa, kaka-open pa lang na. Pagkaka-open pa lang ng market, ganito yung makikita mo eh. Ayan. Yan, ganyan na makikita mo. Yan, ganyan siya. So ngayon, mamarkahan mo yung area na to. Ito yung resistance. Every time natatama dyan, magsisell ako. Then ito naman yung support. Every time natatama dyan, magbabay ako. Pero dahil bias natin is sell, mataas ang expectation natin sa sell, ganun din sa mga news at sa technical analysis, hindi na tayo magbabay. Kasi baka nga, pag nagbay tayo dito is nag-breakout naman ng sell, bumagsak ng bumagsak, may iwanan naman yung buy natin. 'Di ba? So, kasi ang direction o general direction ng market is sell. Kaya sell lang ilalagay natin every time na tumama dun sa kanyang new resistance sa time frame natin na M5 or M30. So, doon lang tayo mag-i-scalp. Ang kadalasan kasi, ang bangungot ng mga scalper, no, i-tackle ko na rin para alam nyo. Ang nangyayari kasi sa market ng mga scalper na iba, okay, so nakita nilang tumataas ng medyo pasayaw-sayaw pa yung candle, yung price, no, kagaya niya, no, sumasayaw-sayaw pa. Ang in-expect nila, magbo-breakout pataas eh. Kaya ang gagawin nila, magbabay sila dyan. Kasi ang iniisip nila, uy, may iwanan na ako ng market. Paano yan, di ba? So, magbabay na kagad sila. Emotion po yun. Yun ang impulsive na emotion na kailangan mong tanggalin sa pagtatrade mo. Kasi, ang market talaga, bago siya magre-reverse, o yung sinasabi nating reversal talaga babalik na siya doon, is kailangan muna niya makagawa ng tinatawag na pattern. No, makikita yun, na natatanda na makikita natin yun eh. So, siguro ibang topic naman yun. So, hinahabol nila yung market while the market is going up, o habang tumataas ang market, hahabulin din nila ng buy. Ang totoong nangyayari talaga doon is may mga nag-buy kasi dito sa support na mga malalaking scalper din, kaya tumataas yung market noon. At pag tama nga niya dun sa resistance, medyo tumatalon-talon pa, iniisip natin, mag-breakout na sa resistance, so magbabay na lang ako. Yung pala, last na yun, tatamaan lang yung mga tipi ng malalaking scalper, biglang babagsak ang market ngayon. So babalik na naman siya ulit. Naiwanan ka na dun sa dulo, kaya imaginein mo na lang yung trade mo ngayon, kung tama ako o mali ako. Tignan mo lang, i-compare mo. Kaya yun po ang pinakamalalaking bangungot natin sa mga scalper talaga, which is ako din, ganun din ako dati. Hinahabol ko siya kasi iniisip ko may iwanan na ako. Pero ang totoo po guys, hindi po kayo may iwanan talaga ng forex, hindi po train yan. At kung train man yan, may kasunod na train kahit naiwanan ka na, 'di ba? So
Kung halimbawa bus man yan, may kasunod ulit na bus. So ganun din sa forex. Naiwanan ka ngayon ng buy, naiwanan ka naman ng sell. So what? Meron namang kasunod na sila. Wala ba? Wala bang kasunod na opportunity bukas, makalawa, next week? Wala bang movement na malakas ulit? Bakit ko hahabulin ng market? Tayo bilang isang trader, para maitama natin ang ating emotion, dapat tayo po ang nasusunod. Tayo ang nagbibigay ng requirement sa market para makapag-trade tayo. Hindi tayo hahabol sa market kasi hindi mo mahahabol yan dahil gagalaw lang yan ng gagalaw. So kagaya yan, tumataas. Yung iba dyan, ang gagawin niya, magbabay na sila kasi akala nila tataas na pero mamaya baka bumagsak yan ng mas malakas pa. Okay, so sana naiintindihan nyo na yung tatanggalin nyo sa sarili nyo bilang mga traders is yung paghahabol sa market. Wag mong isipin na naiwanan ka na kasi may bukas pa. Okay? So sana po ay naiintindihan nyo yun at maraming salamat po sa mga nanonood dyan. Ayan, tumataas na siya. So pwede ulit ako maglagay ng another sell. Ayan, so another sell na siya. Okay, so wala na akong pakialam dyan kung tumaas pa siya, hindi ako magbabay kasi ang analysis nga talaga ay babagsak. Ito, pakagat lang to kung tawagin. Pero actually, normal reaction niya na bago pa siya, pag nag-alas 8:30, tataas pa talaga yan ng todo tapos bago babagsak. Ganun talaga nangyari sa market. So sa 9 years, ilang beses ko na yun nakita. So magandang gabi ulit at trading time na naman. Pwede tayo mag-trade. Sa ngayon, yun lang po muna ang aking may share. Sana po ay may natutunan kayo. Ang pinaka-take note po dito is wag mong hahabulin ang market talaga kasi matatalo po talaga kayo paunti-unti. Tataas ang floating nyo kung hindi kayo nag-stop loss. Kung nag-stop loss naman kayo dahil hinahabol mo ang market, sure loss din ang habutin mo doon. Kasi kung habulin mo yan ng buy, tapos maglagay ka dito ng SL, ang trend talaga ng market pababa, isang pitik lang yun, wala na yung mo. So kahit anong sistema, pag hinahabol mo ang market, hindi talaga po para sa inyo ang forex kung ganun talaga ang impulse nyo, mabilis ba. Kumbaga, nakita mo lang na maganda, yun na yun So wag ganun. So yun lang po muna, magandang gabi ulit at maraming salamat.